May dagdag pang makakasuhan bago magpasko, ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Sa gitna niyan, inilahad din ni Dizon na kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez sa listahan ng mga inirekomendang kasuhan ng Ombudsman. Nakatutok si Joseph Morong. Bago matapos ang taong ito, isa o dalawang kaso pa ang isasampa ng Ombudsman sa korte kaugnay ng flood control project scandal. Ayon yan kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Ang sabi ng Ombudsman nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ifa-file na isa o dalawa pang kaso sa korte bago magpasko. Sa gitna ng panawagang may mapanagot ng malalaking isda, sinabi ni Dizon na 23 individual ang kinasuhan na sa Sandigan Bayan at Regional Trial Court. May proseso tayo, hindi ba? Magpa-file sa ombudsman magpa-file sa korte. Ang mga na-filean sa korte na malalaking isda, Zaldico, Sara Diskaya. Sa pagkakagam ko, tama ba? Di ba? Tama? Tapos mga regional director. Kabilang naman sa inirekomendang makasuhan ayon sa listang inilabas ni Dizon si dating House Speaker Martin Romualdez. Yung mga nasa ombudsman, ang dami nun, 87. Including former Speaker Martin Romualdez, senators, congressmen, Secretary Bunoan, Undersecretary Cabral, Undersecretary Bernardo, they're all there. Ngayon, magtiwala tayo sa ombudsman natin. Dati nang sinabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga questionable flood control project. Sa isa namang pahayag ngayon, ipinunto ng kanyang abogado na hindi naman inirekomenda ng ICI na kasuhan si Romualdez. In fact, the ICI made it clear in their referral that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Nagsumite naman ng Commission on Audit o COA sa ICI ng 4 na audit report tungkol sa 330 million pesos na umunoy ghost flood control project sa Bulacan. Gayon din sa hindi otorisadong paglilipat ng mga proyekto roon na ibinigay sa Wawo Builders. Pag-aaralan na yan ng ICI para sa posible mga reklamo o referral sa Ombudsman. Si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan na sinamahan umano ang asawa sa medical procedure nito sa Amerika noong Nobyembre, hindi pa nagbabalik bansa base sa record ng Bureau of Immigration kahit December 17 ang sinabing petsa niya ng pagbabalik. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.